dadaan muna tayo ng Quirino Grandstand. Tingnan na natin kung okay ba tumambay dito ngayon. So kakanan tayo dito mga gaw. Pwede kumanan nga sila, di kanan din tayo. So for today's vlog mga gaw, tatapik natin ngayon itong motor natin, no, na si Blacky. So ang pangalan pala nitong motor natin is Blacky mga gaw. Kasi ang setup natin dito is more on black. So yung nag-iba lang ng kulay dito is yung decals. Almost same lang nung stock na decals nya, no. So dito lang tayo muna mag-review. So i-review na lang din natin to si Blacky mga gaw, para i share ko sa inyo yung setup natin. Ano lang naman, simpleng lang setup. Wala lang cheche bureche. Simple lang. Budget me lang. Kalat dito. So dito maganda mag-jogging, no. Pag weekend, marami daw jogging dito eh. So ayun pala mga gaw, no. Itong si Blacky is 2021 model. So keyless na yan with ABS and Y-Connect, itong version na to. So 3 years na ito sa akin mga gaw, no. Ang mileage natin is 32. So 32,233 na siya. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ba yung kagandahan pag i-Aerox yung motor ninyo. So first of all, topic natin sa motor na to is yung appearance, no. So itong Aerox kasi mga gaw, kunting forma lang yung gagawin mo dito, okay na eh, goods na eh. Kahit man yung stock nya is maporma na talaga yung design nya na stock. Mostly lang naman na binabago dito is ito, side mirror, brake lever, handle grip, visor, and then yung mga caliper, disc brake, suspension, front and rear. Kasi kung titingnan natin mga gaw, no, formado na talaga siya. So naglagay na lang din tayo ng top box para sa daily work natin, kasi may trabaho tayo mga gaw. So kailangan natin ng top box, lagayan ng mga gamit. So ayun nga, kung mapapansin niyo, no, 3 years na sa akin, kaya yung itsura ng side stand niya is kalawang niya, tsaka yung center stand, kasi medyo busy rin tayo sa trabaho mga gaw. Bira lang talaga tayo magkaroon ng free time para kay Blacky. So ngayon nilabas natin siya kasi nag day off tayo. Dahil nakakapagod na din magtrabaho kapag toxic ang mga kasama. So yun, sa appearance wala akong masabi kay Aerox. Napakaganda, napakagwapo, napakasabi ng forma, diba? Tapos kung upgrade mo pa, mga gusto mong palitan na parts, and then yung mga ganito, mga basic parts ng motor, yung mga bolt. So yan lang naman yung mga basic na pinapalitan sa appearance ni Aerox, parang magmukhang mas macho, di ba? So proceed naman tayo sa kanyang power output. So sa pagdating naman sa power mga sir, wala naman akong masabi sa ganitong category, kasi 155cc, lalo't scooter. Sa power kasi hindi naman ako talaga mahilig yung mo yun, yung magta top speed. So wala tayong hilig sa ganyan, no. So okay na sa akin yung horsepower ni Aerox. Pero ito kasi mga sir, na pa-remap na natin. Itong si Blacky, na pa-remap na natin to last January this year. So nasa ilang buwan na, February, March, April, May, June, July, August, September, 7 or 8 months na. So kaya mas gumanda yung power niya, no, mas naging torque, mas nadagdagan yung torque niya. Pero sa stock niya na power, wala na ako masabi, goods na siya for daily use, city driving. Kahit sa probinsya niyo siya ginagamit, kahit sa long ride. Long ride ko na ito mga sir ilang beses na. Nakapag long ride na tayo from Manila to North, and then Manila to South, Visayas, sa Bicol. So nakailang rides na tayo dyan pabalik-balik mga sir, no. So goods naman si Aerox pagdating sa kanyang power kahit long ride.
kahit daily use, kahit city driving, wala akong masabi, okay siya. So proceed tayo sa gas consumption. Gas consumption ni Aerox, dahil tayo ay nakapagpa-remap na, and then nakaset yung CVT natin sa pang-arangkada, so magaan na bola, kaya mas ano siya, mas malakas siya kumonsumo ng gas, no? So ayan, makikita nyo 34.4. so ilang beses ko na yan sinet, ni-reset, ilang beses ko na rin siyang tinest. So ganon talaga yung laro ng ano niya, ng gas consumption niya. Pero ito ay depende pa rin sa daily, sa ano, kung paano nyo gamitin si Aerox, mga gaw, no? Kung walwal talaga katulad ko so ayun, magiging ganyan, tapos naka-remap, tapos naka magaan na bola kayo, talagang aabot sa ganito yung inyong gas consumption. Pero kung dati sa stock, kasi siyempre bago pa noon bago pa ito si Blacky sa atin, dahan-dahan lang naman tayo, 60-80 yung takbuhan natin. Then stock ECU lang siya, stock lahat pati CVT. So maabot ako minsan mga sir 43 to 45. Nagiging 43 siya minsan kapag napapawalwal ako, minsan kapag yung open na winawalwal ko siya. Pero 43 siguro, 42 umaabot, no? Yun na yung pinakamalakas, yung 42. Stock siya lahat, stock na CVT, flyball spring stock yon, and then stock ECU, walang ginalaw, hindi na remap. So ganun siya katipid, no? Matipid na yon, 42 to 45 kilometer per hour gas consumption ni Aerox. Okay, so pagdating naman sa maintenance, wala naman, hindi naman siya ganun kabigat mga sir, no? Kasi depende sa trabaho ninyo, depende sa kung paano nyo siya gamitin, no? Kasi akin daily use, trabaho lang naman, saka malapit lang yung trabaho ko sa tinutuluyan ko. So hindi ako ganun napapagasto sa maintenance niya, sa gulong, sa gas, sa oil, sa lahat. Kaya ano, pero kung pagbabasihan ko yung ano, maintenance niya talaga, is hindi naman siya ganun kabigat, kasi magkano lang naman yung oil nito, depende yan sa brand na gusto ninyo. 900 ml na oil, so kayo nang bahala. Pero I suggest na depende ito mga sir sa paggamit nyo ng motor, kasi sa akin na-observe ko lang yung Yamalub kasi okay, good siya for ano, for break in lang yung ano, Yamalub. After that 1.5 siguro to 3,000 RPM ano, odometer, pwede na kayo mag-change ng oil. So depende yan sa inyo mga gaw, no? And then body position dito kay Aerox, dahil medyo sporty yung design nito, sakto lang, hindi naman ganun ka aggressive tong si Aerox, sakto lang siya. Sa long ride di naman ako, sa long ride nangangawit talaga ako dito, kasi syempre una pa yun eh. So, nung tumagal na, nasanay na ako dito, kaya nakailang long ride na ako dito mga gaw, hindi ako nangangawit na. So nagkakalyo na yung puwet natin kakalong ride dito kay Blacky. So overall, maisasuggest ko ito sa inyo si Aerox, no? Maganda siya for daily use, city driving, lalo sa city driving, kasi talagang malaki yung kanyang maneuver, no? Tsaka naka-upright yung katawan natin, kaya na makakapag-maneuver tayo ng maayos, makakasingit-singit tayo ng maayos na. So sa mga gulong niya, yun lang, depende pa rin sa brand mga gaw, no? Tsaka depende rin sa paggamit nyo. Sa akin kasi mostly umaabot siya to depende sa brand, 2 to 3-5 kilometer minsan. Itong mga huli lang na tumakaw ako sa gulong, kasi ngayon pa long ride namin, siguro 1.5 to 2.5 kilometer na lang yung tinatakbo ng mga gulong ko, kasi daily ko siya ginagamit, tapos long ride, kaya yun, ang dali ko lang makapagpalit ng gulong. So overall,
goods na goods naman si Aerox, no mga gaw. So may sasuggest ko sa inyo. Kaya sa mga nagbabalak dyan, bumili ng Aerox, sana mapanood nyo tong review ko na to at mag-subscribe kayo sa akin channel para mabigyan ko pa kayo ng mga tips, do's and don'ts sa motor na ito kay Aerox, and then kung ano yung mga advantage and disadvantage ni Aerox pagdating sa pag-drive or pagmomotor. So as of now, yan lang muna mga gaw sa ating vlog, no. So hindi ko pa alam kung saan tayo pupunta ngayon, pero siguro iikot-ikot na lang tayo dito, going to Luneta, balik na lang doon kasi medyo parang kukulim-lim na. Alright, so huwag kalimutang mag-subscribe, no mga gaw, para sa suporta sa ating channel. Oh yeah, maraming salamat sa mga nanood.